Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Dalawa po ang karanasang ito at nang dahil nandito na ako ay ibabahagi ko na lamang ang lahat sa inyo. Maraming salamat po sa ibibigay niyong oras at sa ating tagapagsalaysay. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay magmula pa noong 2018. Sisimulan ko na po ang kwento sa pinakaumpisa. Itong unang karanasan ko ay nangyari taong 1989 doon sa aming probinsya. Sa mga panahong ito, ako ay nasa elementarya pa lamang at ang ilan sa mga nangyari ay hindi ko na po maalala. Subalit, huwag kayong mag-alala sapagkat kinuwento din naman ni nanay sa akin ang lahat ng pangyayari. Isang umaga pagkatapos naming kumain ng almusal ay agad akong tumungo sa bahay ng isang kaibigan na tawagin natin sa pangalang Arman. Nais ko sanang tumambay sa kanilang bahay. Subalit ang sabi ng kanyang nanay ay tumungo daw ito sa isang ermita kasama ang kanyang mga kaibigan. Agad naman akong tumungo doon, subalit hindi ko sila nakita. Wala ring ibang tao doon, bukod sa isang matanda na sa tansya ko ay nasa edad na 70 pataas. Kaya naisipan ko na lamang na bumalik sa bahay. Pero hindi pa man ako nakakalayo doon, ay biglang nagsalita ang matanda. "Iyo, sinong ginahanap mo? Si Arman ba?" Tanong niya. Kasi minsan na rin niya kaming nakitang naglaro doon sa ermita. "Ay opo, nasaan po sila?" Tanong ko naman sa kanya. Nakita ko silang tumungo doon sa gubat. Meron silang dalang mga panungkit. Mangunguha siguro ng mga prutas. Dagdag pa niya. "Sige po, pupunta na lamang ako doon. Maraming salamat po sa inyo." Sagot ko naman at agad naman akong tumungo sa gubat na hindi naman malayo mula doon sa ermita. Talagang hindi ako pamilyar sa bahagi na yon. Pero sinubukan kong hanapin sina Arman. Pero ilang minuto na akong naglalakad ay hindi ko pa rin sila nakikita. Hanggang sa nakita ko itong isang malaking bato. Mas malaki pa sa akin at nakapatong ito sa isa pang maliit na bato. Kaya hindi ko naman maiwasan ng mamangha kasi parang ipinatong talaga ito. Makalipas ang ilang sandali ay napagpasyan ko na bumalik na lamang kasi medyo malayo na rin ang aking nilakad. Pero hindi ko pa rin nakikita sina Arman. Nung tumalikod na ako sa bato, ay bigla po akong kinilabutan. Hindi ko man nakikita ang likuran. Pero sinasabi ng aking sarili na merong nakapatong sa ibabaw ng malaking bato at direkta po itong nakatingin sa akin. Sinubukan ko namang lumingon subalit hindi ko magawa kasi parang merong pumipigil sa akin. Talagang nakapagtataka ang mga sandaling ito. Kinakabahan na rin ako. Hanggang sa meron akong narinig na nagsasalita at sigurado ako naggaling talaga ito sa malaking bato. Agad-agad akong tumakbo at hindi na lumingon pa. At nang marating ko naman ang mas masukal pa na bahagi, ay meron akong narinig na tunog. Ito ay mga tunog ng ibon na kung tawagin namin ay kikik. Meron din akong narinig na kwento dito na merong kaugnayan sa mga ganitong ibon. At ang paniniwala namin noon, kapag tumunog ito ay merong paparating na aswang. Kaya mas binilisan ko ang aking pagtakbo. Nang marating ko naman ang bukana, ay dito na unti-unting uminit ang aking pakiramdam. Talagang maalinsangan
at hindi ko alam kung bakit. Hindi pa naman ganun kataas ang araw. At isa pa, malamig talaga doon kasi napapaligiran ako ng mga nagtataas ang puno at halos hindi masyadong tumatagos ang sinag ng araw. Nakita naman ako ng matandang unang pinagtanungan ko at napansin niya na namumutla daw ako. Kaya hinatid na lamang niya ako. Sa pagdating naman namin sa bahay, "Mare, itong apo mo, namumutla, galing sa gubat. Sinubukan lamang niyang hanapin sina Arman. At sa kanyang pagbalik, nakita ko na siyang ganito." Pasigaw na sabi ng matanda kay Lola. "Anong nangyari? Kakadaan lang nila Arman dito. Meron silang dalang mga prutas. Binigyan pa nga nila kami." Sabi naman ng aking nanay. At agad naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Habang lumilipas sa mga oras, ay palala ng palala ang aking nararamdaman. Nasusuka ako na hindi ko maintindihan. Nakita ko rin na unti-unting nangingitim ang aking mga kamay. Kaya mas nadagdagan pa ang aking takot. Pero hindi ko naman namalayan na nakatulog po ako. Bandang 2:00 ng hapon ay nagising ako. Agad kong sinabihan si nanay na magluto ng mainit na sabaw kasi gusto kong humigo. At agad naman siyang nagluto. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng tunog ng baboy na nanggagaling sa silong ng bahay. Agad namang napahinto si nanay sa kanyang ginagawa at direktang tumingin sa akin. Sa mga sandaling ito, si Lola ay merong pinuntahan at ang mga kapatid ko naman ay nasa kabilang bahay. Kami lang talagang naiwan doon. Nakita ko namang sumenya si nanay na lumapit sa kanya. Kaya agad naman akong tumakbo. "Huwag kang maingay," pabulong na sabi niya. At pinakinggan namin ang mga tunog. Talagang nakakatakot. Kasi mapapasabi ka na hindi normal na baboy ang gumagawa nito. Maliban dito ay tirik po ang araw. 2:00 pa lang ng hapon. Bakit meron ng ganon? Agad namang kumuha ng asin si nanay at nagwisik ito sa aming paligid. "Ang aga pa nito ha. Bumalik ka na lang mamayang gabi. Nang sa ganon ay makapaghanda kami." Pasigaw na sabi ng aking ina. Hindi naman nagtagal ay narinig namin ang boses ni Lola. "Kaninong baboy to?" Pasigaw na tanong niya at agad naman kaming tumungo sa bintana. Hanggang sa nakarinig kami ng mga yapak na tila ba merong kumaripas na takbo sa ilalim ng silo. "Nay, umakyat na kayo dito. Bilisan niyo!" Pasigaw na sabi ng aking ina. Nang makaakyat na si Lola, ay agad siyang nagtanong kung kaninong baboy ang nasa ilalim at kung saan daw ito dumaan. At sabi niya, palabasin daw namin. Baka kasi mapagkamalan kaming magnanakaw kapag makita ito ng may-ari. At nang bumaba na kami ng bahay, ay hindi na namin nakita pa ang baboy. Talagang nawala ito at kahit ilang minuto pa lang nakakalipas nung huli itong nakita ni Lola. Meron naman kaming mga bakod at malabo na agad po itong makakalabas kasi wala namang butas o daan na pwede niyang labasan o pasukan. Maliban dito ay nakasara din ang pinto ng bakuran. Nasaan na yon? Tanong ni Lola. "Nay, may kutob ako na hindi yon pangkaraniwan. Aswang yon." Sagot naman ng aking ina. "Paano mo nasabi? Sigurado ka?" Tanong pa ni Lola. "Iba yung tunog niya. Hindi pangkaraniwan. Narinig namin. Di ba anak?" Tanong naman ni nanay at agad naman akong tumango. Bandang 5:00 ay tumungo kami sa isang albularyo na nakatira lang din naman doon sa aming baryo. Nang tignan niya ako, ay nagsabi ito na inaaswang nga daw ako.
sapagkat maituturing kaming mga dayo kasi matagal na rin kaming hindi nakakauwi doon. Ganun daw talaga, kaya mag-ingat daw kami. Dagdag pa niya na sa pinakasulok-sulukan ng gubat na aking pinasukan ay may isang nakatira doon na merong lahing aswang. Pero hindi niya sinabi sa amin kung sino kasi ayaw niya rin ng gulo. Basta mag-ingat lang daw kami at magdala palagi ng mga pangontra. At nalaman ko din na meron pa palang mga bahay doon sa loob ng gubat. Pero iilan lang lamang sila doon. Pagpatak naman ng 6:00 ay nagpauso kami ng kamangyan o insenso sa ibang salita. Kaya doon itong maitaboy ang mga masasamang elemento at makakatulong din daw ito sa aking kalusugan. Bandang 7:00 ay pumasok na ako sa kwarto para matulog. Subalit maya-maya lang ay narinig namin si Lola na dali-daling tumungo sa aming kwarto at saka kumatok ito sa pinto. "Buksan niyo, dali!" sabi niya at agad naman siyang binuksan ng aking nanay. At nang makapasok na ito ay agad niyang tinignan ng mga bintana kung nakalak nga ba ang mga ito. "Hindi niyo ba nadidinig?" tanong niya. "Ang alin po? Wala naman ah." Pabulong na sabi naman ng aking nanay. "Merong naglalakad sa labas. Kanina ko pa nadidinig. Maging alerto kayo." Dagdag pa ng aking lola at agad namang kinuha ni nanay ang lata na merong lamang insenso at sinindihan niya ulit ang mga ito. Nang kumalat na ang usok na nagmumula sa insenso ay nakarinig kami ng pag-ubo at tila ba merong taong nahihirapan sa paghinga. At saka nakarinig kami ng mga yapak na tila ba merong tumatakbo papalayo. Kaya ang sabi ni Lola, magpausok daw kami hanggang umaga para makasigurado. Mabuti naman at wala nang nagparamdam sa amin. Kinabukasan ay gumaling naman po ako at pumunta din naman si Arman sa bahay. At sabi niya, pumunta daw talaga sila sa loob ng gubat. Pero iba na daw ang direksyon na aking pinuntahan. Mas malayo daw ito mula sa kanilang kinaroroonan. Sir Chris, sa tuwing babalik kami doon sa probinsya, ay palagi na akong nagdadala ng pangontra nang sa ganon ay makasigurado at hindi na po naulit ang pangyayaring ito. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa aking pinagtatrabahuan. Sa mga panahong ito ay nangungupahan ako ng bahay. Nakadestino pa ako sa malayong lugar kaya mas minabuti ko ng mangupahan para mas magaan sa akin. Isang hapon noon, sa pagdating ko sa bahay paupahan, ay agad akong tumungo sa likod para maglaba ng aking damit. Ito yung ginagamit namin sa trabaho. Nag-iisa lamang kasi ito, kaya kinakailangang labhan araw-araw. Habang nag-iigib ako sa balon, ay meron akong nakitang babae na palakad-lakad sa isang kwarto na nasa 2nd palapag. Nakabukas kasing bintana sa mga sandaling ito. Labis naman ang aking pagtataka kasi wala kaming ibang kasamang babae sa bahay. Lahat kami ay lalaki. Inisip ko na lamang na baka kasintahan ito ng kasamaan ko na doon nangungupahan sa kwarto na iyon. At tawagin natin siya sa pangalang Gibo. Pagkatapos ko namang mag-igib, ay agad akong bumalik sa likod ng bahay para labhan ang aking damit. At sa kalagitnaan ng aking paglalaba, ay narinig ko na merong bumukas ng pinto na nasa likuran ko. Agad naman akong napalingon, subalit wala akong nakitang lumabas. Pero nung napasulyap ako sa pintuan, ay napansin ko na merong nakasilip. Nanlilisik ang kanyang mga mata pero kalahati lamang ng kanyang muka ang aking nakikita. Talagang napatayo ako at napaatras sapagkat nagulat ako. "Sino ka?" tanong ko sa kanya. Pero nakatitig lamang ito at hindi man lang gumagalaw. Pero sa isang kisap lang ay nawala ito sa aking paningin.
na para bang isang bula. Agad akong tumakbo papunta sa harap ng bahay at sabi ko, ihintayin ko na lamang ang ilan sa aking mga kasamahan. Tamang-tama naman ang unang dumating ay itong si Gibo. Kaya tinanong ko ito kung meron ba siyang kasamang babae sa kanyang kwarto. Pero sinagot niya ako na wala nga itong jowa. Paano pa ito magkakaroon ng kasamang babae? Patawa-tawa lamang ito at sabi niya, minsan na rin daw siyang nakakita ng babae na palakad-lakad sa labas ng bahay. Minsan daw, meron ding kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto. At sa tuwing bubuksan daw niya ito, ay wala namang tao. Naibahagi din niya ito sa may-ari ng bahay paupahan. At ang sabi daw sa kanya, matagal nang merong nagpaparamdam doon. Kahit pa nung hindi pa napapatayo ang bahay. Meron namang mga kwento patungkol sa babaeng nagpapakita. At ayon daw sa may-ari bago nila bilhin ng lupain na kinatitirikan ng bahay paupahan, ay merong nagpatiwakal doon. Isang babae na hindi daw sinipot sa kanyang kasal. Masukal at maraming puno ang kinatitirikan ng bahay doon. At kapag meron ka mang gagawin daw doon, ay hindi ka daw makikita ng mga taong napapadaan. Ang babae daw na ito ay galing pa sa isang mayamang angkan. Pero nang dahil sa lubos na pagmamahal, ay nagawa niya ang bagay na ito. At sabi naman ni Gibo, maraming pera at wala kami. Pero pagdating sa pagmamahal, ay marami. Kaya magmula noon, sa tuwing meron akong mararamdamang kakaiba, ay nagpaparinig ako na tila ba kinakausap ko ang babae. Pero nagpapasalamat din ako kasi hindi na siya nagpapakita sa akin. Talagang nakakatakot at nakakahilakbot ang kanyang mukha. Para pong galit na galit. At sabi naman daw ng albularing tumingin sa bahay paupahan, parang hindi daw matanggap ng babae ang kanyang kapalaran. Parang ganon. Meron pa po akong naranasan, pero maikli lamang ito. Nangyari naman ito nung mga panahong meron na akong asawa. Papauwi ako noon galing trabaho. Habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada, ay meron akong narinig na tunog na nanggagaling sa aking likuran. Para pong kadena na hinihila ng isang tao. At sa tuwing lilingon ako, ay humihinto naman ang tunog. Hanggang sa nakarinig na ako ng panagoy na parang gawa ng isang tao. Subalit pagkalingon ko, ay wala naman akong nakita. Kaya dito na ako tumakbo. Nakarating naman ako sa bahay ng ligtas. Yun nga lang, talagang nilagnat ako. Pero kinabukasan naman ay gumaling din naman. Sir Chris, dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigyan niyong oras. At pasensya na kayo kasi medyo mahaba. Hanggang sa muli po.